Sa mahal ng bilihin ngayon, labis na pinanghihinayangan ng ilan ang mga itinapon lamang na isdang tamban sa Pampang sa Sorsogon dahil sobra-sobra umano ang huli nitong Semana Santa. Ang paliwanag ng BIFAR at hakbang para maiwasan ang parehong insidente ng overfishing at oversupply. Sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kuha ito sa Bulan, Sorsogon, Lunes ng umaga. Tambak ang isdang tamban o lawlaw na itinapo na lang sa dalampasigan. May mga palutang-lutang na lang sa dagat. Dahil marami man ang huli na mga mangingisda, wala namang bumili nito. Parang overfishing sila nung starting ng Saturday ng 11 p.m. daw. Nung dumating daw yung mga fishing vessel, nag-average sila ng mga 30 to 50 banyera per bangka. Sobrang dami talaga no pag ganun kalaki. Hindi kakayanin talaga ng bulan. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, dahil Semana Santa, nagsuspende o kaya'y nagbawas daw ng operasyon ang 6 na factory na bumibili ng huli ng mga mangingisda. Bagay na meron naman daw paunang abiso. That time, yung kaning din, hindi rin nasa holiday pa. Kunti lang ang booking nila. So, kunti lang ang kayang bilhin din ng mga brokers. So yun, nang nangyayari nga. So oversupply, kunti ang demand. Ng iba, iniwanan na lang kasi umabot lang sa 60 pesos per banyera. Ngayon, malinis na ang Pangpang at wala na rin ang mabahong amoy ng nabulok na isda matapos ang sama-samang paglilinis ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dinala ang mga isda sa isang pasilidad para gawing fertilizer. Pero marami ang nangihinayang sa mga nabulok na isda, lalo't mahirap ang buhay ngayon at maraming nangangailangan. Pero paliwanag ng BIFAR, ginamit yung mga refrigerated funds namin, yung nangyayari yung oversupply para matulungan na ma-distribute. Pero limitado talaga. I mean, talagang overwhelming yung dumating na mga huli. Highly perishable ito. Ang iniiwasan din natin na ipamimigay kumbaga sa mga charitable institutions, pero dapat hindi maputol yung cold chain. Pagdating doon sa destination ay baka makasira pa ito. gumawa na raw ng hakbang ang BIFAR para matugunan ang oversupply ng tamban, gaya ng paghanap ng market para dito. Kaya nakikipag-usap raw sila sa local traders, people's organizations at chambers of commerce. May training din daw para sa mga komunidad. Tuloy-tuloy naman yung programa ng BIFAR sa pagbibigay ng pagsasanay, no, mga trainings katulad ng yung fish preservation, fish processing, pagdidilata, paglalagay sa sa bottle, yung mga bottled sardines, yung sa fermentation. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.